Okay? Mayroon tayo dito na apat na baraha. And these four cards ay apat na aces. At ang apat na aces ito symbolizes the things that the Lord is willing to give us. So as you can see, we have the ace of diamonds, ace of spades, ace of hearts, and ace of clubs. An ace of diamonds represents the faith na pinapa-increase ng Panginoon sa atin. And the ace of spades is the strength na ibinibigay ng ating Panginoon because we have faith. And through the faith and through the strength, we automatically have God's love. And as we continue on God's love, and through the strength and through the faith, the blessing, which is the ace of clubs, symbolized by the flower, binibigay ng Panginoon. Now, the rest of the deck of cards, represents problems. Problems na ibinibigay ng kaaway sa atin. Now, take note that nung binigay sa atin ng Panginoon ito, kung tayo naniwala sa Panginoon, nagingit-ngit ang kaaway. Bakit? Because kikita niya na naniniwala tayo sa Panginoon at hindi tayo naniniwala sa Kanya. And we put our trust in the Lord. Kaya nga, ginawa ng kaaway is, sinabi niya sa sarili niya, ang gagawin ko ay maglalagay ako ng problema sa Kanya. So, ang problema ang ibibigay ko, susubukan kong ilagay sa blessing. But, nakita niya na, mas kinaharangan niya yung blessing, may pag-ibig pa rin, may kalakasan, at pananampalataya na nagagaling sa Diyos. Kaya ang ginawa niya is, mukhang alanganin niya. So, saan ko kaya ilalagay ito? Kung dito ko ilalagay sa pag-ibig, meron pang kalakasan at meron pang pananampalataya. Ganon din kung ilalagay ko sa kalakasan, meron pang pananampalataya. Kaya ang ginawa ng demonyo is inilagay niya doon sa pananampalataya. Ngayon, hindi pa siya nakontento doon. Ang ginawa niya, siya ay naglagay din dito sa ating kalakasan. Aside from that, sabi niya, maglalagay din ako dito sa pag-ibig at dito sa pagpapala. Ngayon, as the devil walks away, may narinig siya. Hallelujah, praise the Lord. Narinig niya na nagdidiwang pa at sumasamba ang binigyan niya ng mga problema. Kaya binalikan niya at nakita niya, kaya pala nakakapagsamba pa ang Kristiyanong ito ay dahil ang pananampalataya, ang kalakasan, ang pag-ibig, at ang pagpapala ay nakikita pa. Kaya ang ginawa ng kaaway is ang pananampalataya ay nilagay niya sa gitna at ito ngayon ay nawala na. Doon na siya sa kalagitnaan. Tapos ang ginawa niya dito sa kalakasan ay pinaligtad niya at ipinatong niya doon ngayon sa pagitan ng dalawang problema. At mapapansin natin na ang kalakasan na ito ay unti-unting nawala. Hindi lamang yon, kundi pati yung pag-ibig ng Panginoon ay inipit niya sa dalawang problema. Kaya nga, ito ngayon ay unti-unti ring nawala. Hindi lamang yon, sinabi niya, itong pagpapalang ito, sigurado ako, kailangan higit na problema ipatong ko dyan. So, I will give him twice as more kaya sa mga ibinigay ko sa iba. Because, dito nakatuon ang mga Kristiyano sa pagpapala. So, pag walang blessing, sigurado, hindi na sila mananampalataya sa Diyos. So, ang ginawa ng demonyo, iniwan niya ngayon ang Kristiyano at siya ay umalis na. Ngayon, anong dapat natin gawin? Dapat natin gawin simple lang, ating ialay ang ating panalangin, tiwala sa ating Panginoong Hesus. Sabihin natin sa Kanya, Panginoon, Ikaw lamang ang aming kalakasan, Ikaw lamang ang aming pag-ibig, at ang pangangailangan namin ay magagaling lamang sa iyo. So tayo manalangin sa Kanya at ialay natin nalalahat sa ating Panginoon. At sabihin ng Panginoon sa atin, Anak, dahil sa pinapakita mo sa aking pananampalataya, papakita ko sa iyo na ako ay Diyos na perpekto,
Diyos na mapagmahal. Kaya mapapansin mo, makikita mo sa barahang ito, ang isang baraha. Itong barahang ito ay ang Seven of Worlds. Now, the number 7 represents something na ang representation nito ay ang perfection ng Panginoon sa buhay natin. At hindi lamang perfection, sinabi niya sa kanyang salita na sa Matthew 5:48, "Be ye perfect, just as your Father in heaven is perfect." Therefore, tayo ay magbigay din. Nasa tao ang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So we must also be perfect. So, as the card that we can see sa Seven of Hearts, magbigay din tayo ng 7 baraha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. At ang pang-7 ay ang pananampalataya na makikita natin na ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa. At hindi lamang yun, dahil may pananampalataya ka na, ang kalakasan ng Diyos ay napakadaling magpakita sa buhay mo. At yun nga, kapatid, ayan na yung kalakasan ng Panginoon na ibinibigay niya sa bawat isa. Kaya nga, ano pa ang dapat natin gawin? Kulang ang pag-ibig ng Diyos. So we must remember that Jesus loves you. Jesus loves me, Jesus loves me, Jesus loves me. You have to confess, you have to declare ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. So as you say, Jesus loves me, we spell it out. Jesus, J-E-S-U-S. Loves, L-O-V-E-S. Me, M-E. Kaya ngayon, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin na. At hindi lamang yun, paano naman yung pagpapala? Sabi ng kaaway, ang gagawin ko para lalo ang problema ang Kristiyano, maski na siya ay may pananampalataya, may kalakasan, may pag-ibig, ang gagawin ko, ang problema ay lalo kong ihahalo dito sa pagpapala na gustong ibigay ng Diyos sa tao upang siya ay lalong hindi magtiwala sa Panginoon. Kaya ang ginawa niya ay shuffle niya. Okay? Talagang ang pagpapala ay lalong nabaon ang nabaon. At hindi lamang yon, ang ginawa pa ng kaaway ay shuffle niya. So talagang wala na. Ngayon, ang pagpapala ng Panginoon ay nabaon na. So, ngunit meron kang pananampalataya, kalakasan at pag-ibig. At nung sinabi ng Panginoon, I want to stop the devil in my life. Kaya habang binabalasa natin to, you can tell me when to stop. Okay, when you say stop, okay, tigil natin dito. At ang Panginoon automatically, i-reveal niya sa iyo ang kanyang pagpapala sa buhay mo. Kaya kapatid, anuman ang problema mo, pag meron kang pananampalataya, meron kang kalakasan na galing sa Panginoon, pag-ibig, tandaan natin ng pagpapala ng Panginoon, it will surpass all problems. Maraming salamat po. God bless at patuloy na manampalataya kayo sa Panginoon at patuloy na kayo ay makumayo, magpanalo ng mga kaluluwa upang ang pagpapala ng Panginoon ay lalong bubuhos sa iyo at sa iyong pamilya. Salamat po.